Yes, magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Muli nandito tayo kay Kuya Binbin and Ate Shirley. No, dahil nakita naman po natin mga kabayan na naibigay na po natin yung kalabaw ni Kuya July. Ang pangalan ay si Ate Jolly. O, di ba nakita nyo ba? Ha? Anong pangalan? Jolly. Kasi hiwalay lang sila sa asawa ni Kuya July. Naghiwalay sila dahil dumating si Jolly. Talagang naiba yung mukha mo kaya binughiwalay sila. Naniwala ka kaagad no? Naniwala ka, syempre. Palagi silang nag-aaway noon eh. Oh, palagi sila nag-aaway. Tama yun mga kabayan. Parang nag-aaway, hiwalay, away, hiwalay. Okay. So tuluyan talaga sila maghiwalay ngayon kasi nandyan na si Jolly. Okay. So tama yung mga kabayan. O, di ba? Akala ko ay hindi na nangyari yung kay Kuya July and Ate May na naghihiwalay sila. Siguro, alam niyo po mga kabayan, hindi talaga maiwasan natin sa hirap ng buhay ngayon. May pamilya ka, may mga anak ka, sa hirap ng buhay, hirap kumita, hirap maghanap ng pagkain. Hindi talaga maiwasan darating yung time na mapupundi ka. Tao lang tayo siyempre. Tao lang tayo na mapupundi ka, naboboryo ka kung anong gagawin mo. May mga batang umiiyak, hirap maghanap ng trabaho kung meron man pero ang liit ng kinikita and everything. So kasama po yun sa buhay-buhay. And then syempre, mainit din ang ulo ng asawa mo kasi tuwing dating mo, hinahanapan ka ng kita, natural, pagkain sa mga anak mo na naiiwan, pagkain sa pamilya, wala kang maintriga, walang maintriga sa'yo. Syempre, mag-cause ng away mga kabayan. Hindi lang talaga minsan, madalas talaga nangyayari sa atin, no? Sa mga kababayan natin na ang dahilan sa pag-aaway, ang dahilan sa paghihiwalayan ay yung buhay-buhay, ay yung pagkain sa araw-araw. Kaya sabi ko ni Kuya July, minsan nag-aaway na nga ang mga mag-asawa dahil sa hirap ng buhay and then dagdagan pa ng bisyo, no? Inom doon, inom dito, barkada doon, barkada dito, kundi lalong mahirap. Lalo yung pag-aawayan, lalong nagkukos ng sigalot araw-araw sa buhay-buhay. Dahil wala na. Halimbawa, may 200 siyang kinita. Sabihin natin 500, sige, 500 ang kinita niya sa isang araw. Bumili siya ng nakikipag-inuman siya. Sabi niya, okay, sige. Yung 500 ko, bawasan ko muna ng 100, bili ko lang ng gin, painom ng barkada. Kung nakainom na, nabitin, bawas muna ako ng another 100, isa na lang, nabitin. Pulutan. Ngayon, medyo may kinulang pa din. Okay, hugot na naman. Hanggat maubos yung 500, imbes na pambili ng pagkain para sa mga bata, wala na. Napunta na sa inom at barkada. So, nangyari din po pala mga kabayan na naghihiwalay ng ilang beses, nag-aaway ng ilang beses, Kuya July and si Ate May. Dahil sa ganyang sistema. Kaya hindi natin masisi na kung bakit si May ay nandoon nakatira sa puder ng magulang niya. Para siguro kahit paano hindi magbigay ng pagkain si Kuya July, ay nandiyan yung nanay niya nakaalalay sa mga bata na makakain dahil meron namang pensyon yung matanda. Kaya siguro ganon. Plus, mahirap yung buhay mga kabayan. Plus, sabayan ng inom doon, inom dito, bisyo doon, bisyo dito. Napakahirap. Lalong maganda litsi-litsi yung yung pagkain ng mga bata. Plus, isa pa doon mga kabayan yung pinag-aawayan nila, yung bisyo ni Kuya July na laging sinasabi ni May sa akin noon na paano inom ganyan. Wala nang maibigay sa kanya, wala nang maintriga sa kanya. Siyempre, mamamaktol yung mamaktol yung asawa, magagalit, magsalita. Buti kung asawa ay walang pakialam, okay lang. Siyempre may pakialam kasi may mga batang magugutuman. Di ba? Kaya buhat ng mga kabayan na nakita natin sila na nakausap natin at ngayon nakapagsabi talaga si May sa akin, salamat ha, salamat Ate Lori kasi naramdaman ko na meron akong asawa ngayon. Naramdaman daw niya siya Ben na meron na daw siyang asawa. Dati hindi niya naramdaman na may pamilya siya, may asawa siya. Ngayon naramdaman na daw niya kasi kumbaga
nagkaayos sila, nakinig naman sa atin si Kuya July, sabi ko, okay lang yung magbisyo ka. Basta ang pag-inom mo, halimbawa, kontrolado mo. Huwag yung isang linggo o araw-araw ka iinom or lahat ng kita mo ay doon na lang napupunta. Yung pagkain ng anak mo, wala na. So, nakikinig naman daw. Kaya si July ngayon sa kasi May ay nagpasalamat sa akin, sa Masawa ba atin, do? na Bagsak na. naramdaman na ni May na may pamilya na siya at may asawa na siya. Kaya sabi ko, okay. Sa simpleng ano natin, Tagam na hindi ko. lang tayo tumulong, magbigay ng biyaya, sa simpleng advice natin sa kanila ay sinusunod at Oo, ina-adapt nila or ina-apply nila sa sarili nila. Kaya sa ngayon, sumasama na si Ate May sa bundok, nandoon na, nakakatuwa, nagtutulungan na sila. Umiyak pa si May kasi nagpasalamat sa atin na okay na sila. Okay? So ayun, napanood nga nila yung bagong asawa ni Joke lang po mga kabayan. Na pinapatawa ko lang yung mga may problema sa buhay-buhay. Na masyadong seryoso tayo, tatanda tayo ulit. Hirap na nga sa buhay, masyado bang seryoso. Kaya Ben, di ba? Okay lang ang tawa lang. Kahit wala makain, tawa pa din. Kasi namurit na. Then nagutom na. So, nakita nila yon yung kalabaw na nandoon kay Kuya July. Kasi nahirapan din kami sa kalabaw mga kabayan. Nahirapan din kami Kasi ang mamahal ng kalabaw may 100 plus, may 90, may 80, may 73. Ang pinakamura namin nakita 73,000. Tinawaran namin 70 binibigay. So sabi ko, teka, hanap muna tayo ng ng iba. Hanap muna tayo ng iba. At lalaki pa yung 73, di ba? Lalaki pa yung mga kabayan. Sabi ko, wag. Hanap mo natin ng iba. Baka mayroon pa tayong makita. Gusto ko babae para mapadami ni Kuya July. O awa ng Diyos. Sabi ko, paano to? 63,000 lang ang natin, ang budget natin. Tapos na nakita na 71. Buti na lang, mga isang linggo siguro mga kabayan, ay may nagbalita sa akin na may binibinta, 60,000, babae. Sabi ko, sige, puntahan natin agad-agad, puntahan natin. Kaya nung pinuntahan namin at nakita namin na mataba, maayos, hindi bali, ang dami pang nasabi, mahal daw yun. Okay lang, bahala na. Kasi mahirapan tayo, almost a month din kami naghahanap mga kabayan. Ang hirap maghanap ng native na kalabaw ngayon. May lahi kasi at napakahirap ngayon maghanap. Mahal na talaga mga kabayan ang kalabaw. Nakuha namin ng 60. Itim. Itim. Bupalo. Itim. Bupalo, may lahi nga siya. May native mga kabayan, kaya lang mahirapan tayo. May lahi kasi buffalo yung nabili namin. Buti na lang, kaya hindi kami doon natuloy sa 71 or 70,000, yung sinabing 73, na ibigay 70,000. Hindi kami natuloy, lalaki yun. Kasi si Jolie pala, mabait. Maamo, mabait, at saka tapos babae pa mga kami, maparami pa. Si Julie talaga ang binigay sa amin. Kaya ngayon wala na tayong problema kay Kuya July and Ate May kasi nandoon na, okay na. Ngayon ang problema natin is si Kuya Binbin and Ate Shirley. So far ay yung nalikom ko po ay medyo okay na rin, no? Kasi si Nanay Mia nagbigay ng 30,000, no? Si Nanay Mia nagbigay ng 30,000 and then nag-add sa akin nung nakaraan si Ate Normalin Shepherd from Australia po mga kabay, nag-add siya ng 10,000, no? So 30 plus 10, meron tayong 40,000 para doon sa kahilingan ni Kuya Binbin and Ate Shirley sa makakatuwang doon sa kanilang hanap buhay, yung motor with kulong-kulong. So, magkano ngayong usapan natin doon, Kuya Ben? Makakabili tayo more or less na 70,000, 80,000. Tama ba? 80,000 kasi 15. Magkano ang 85? 85. So, ang palagay natin, ang motor is 70,000. Plus kulong-kulong na 15,000, more or less. No, ay minsan meron naman ako kuhang 12. No, yung nabili kasi namin 12.5 yun. Depende kasi sa store. Merong 12.5, nakukuha ko ng 12. Pero yung ibang store ayaw magpatawad. Depende. So, more or less na tayo. So, more or less ay nasa 85,000. So, meron kami ngayong 40,000. Magkano ang kulang? 45 ba? Another 45,000. Si Ate Normalin Shepherd from Australia and Nanay Mia naging sponsor din doon sa kalabaw ni Kuya July.
So, ngayon mga kabayan, syempre nanawagan pa rin po ako. Meron tayong 40,000 para sa motor and kulong-kulong ni Kuya Binbin. Nawa ay ma-kompleto natin yung 85,000 para mag-go natin kaagad, no, maibili natin, at ayun ay malaking tulong po yun sa kanila. So, bakit kay Kuya July is kalabaw? Bakit kay Kuya Binbin is motor with kulong-kulong? So, ito po yon mga kabayan. So, kay Kuya July, binigay po natin yung kalabaw doon sa kabundukan po mga kabayan. Kasi, yun po yung akma doon sa kanyang hanap buhay. No? Nakita nyo naman yung sitwasyon doon, kung gaano kahirap, kung gaano kalayo, no? Ulan, init, yun ang susuungin ni Kuya July araw-araw para lang makapagbenta, para mabuhay niya yung kanyang pamilya. So, ano ba ang dapat kailangan ni Kuya July? So, pwedeng motor, pwedeng kalabaw, pero ang priority po natin doon na ibigay, na pinag-isipan natin ng husto, is kalabaw. Kahit nga si Kuya Binbin, kapatid niya, nakapag-suggest na kalabaw ang kailangan mo doon kasi mahirap ang daan. Tama nga naman siya. Sabi ko tama, no? Kaya sabi ko sa iyo, kalabaw na lang sa iyo, Kuya July. Kahit yung kapatid mo nakapagsabi na kalabaw kasi mahirap ang iyong sitwasyon doon. Motor, magamit mo yan, isang buwan, pag dire-diretso mo yung gamitin doon, baka meron ka ng papalitan yan. Ang gulong mo, napudpod, nabutasan ka na dyan, no? And everything, yung mga remote dyan, natanggalan na lahat. Kaya, ang akma doon sa hanap buhay ni Kuya July is kalabaw, dahil hindi niya problemahin ang gasolina, pagkain, and everything. Ang kalabaw, ipasto lang yan dyan, inumin lang niya dyan, okay na. Ang motor, maraming maintenance. So, bakit kay Kuya Binbin is motor with kulong-kulong? Iba din po ang sitwasyon dito ni Kuya Binbin and Shirley. Nakita nyo naman, ang bahay po nila ay malapit dito sa kalsada. Ayan. No, malapit po dito sa kalsada. And pangalawa, yung kanilang taniman doon na nakita nyo doon na napuntahan ko mga kabayan, iba ang sitwasyon. Nakita nyo naman, tatawid ng ilog, aakyat doon sa falls, no, and everything. Hindi po pwede ang kalabaw doon. Ang kalabaw pwedeng tumawid, oo, hanggang doon lang. Pero hindi din makaakyat ng bago mag-ilog o makababa. Kasi delikado, baka gugulong ang kalabaw doon mga kabayan. Kasi ganyan naman na, no? Sobrang hirap na. And then, hindi rin po makakit ang kalabaw doon sa falls. Paano makakit ang kalabaw doon? So, ang pwede lang po nilang mga kabayan is maglakad sila bago makarating ng ilog. Maglakad talaga sila mga kabayan. Lakarin talaga nila manually. Lakarin po nila yon, back and forth, yung paghahanap buhay nila doon mga kabayan, kasi wala silang choice. Hindi pwede gamitan ng motor, hindi pwede gamitan ng kalabaw. Lakarin lang po nila talaga. So, motor ang ginawa nila mga kabayan, ang pinili nila, ang request nila. No? Kasi sabi ko, anong request nyo na pwede nyong gamitin sa hanap buhay? So, sana, ang request namin sana, kung ipagkalob sa amin, is motor at kulong-kulong. So, ano ngayon mga kabayan? No? Ang pwede sa kanila, dahil hindi talaga pwede makapasok doon, kulong-kulong or kalabaw doon sa taniman nila, ang pwede po nilang gagawin mga kabayan, iakyat nila yung kanilang mga kalakal doon sa kung saan doon na mismo sa itaas, no? Hakutin nila yun galing doon sa bundok, hakutin nila sa kabilang bundok para masundo at maisakay sa kulong-kulong at para maibit-bit dito, or malaking tulong po sa kanilang mga kabayan kapag meron silang kulong-kulong, hakutin nila doon sa kabilang bundok, no? And then diretso nila sa bayan para meron silang service na pwede silang magtinda na hindi na po nila ibenta sa buyer, na meron na po silang magandang kikitain. Kasi syempre ibang presyo sa buyer, no? Iba din ang presyo kung ikaw magtinda doon mismo sa bayan. Anytime, hindi na sila mahirapan o makikihiram ng gamit nila sa biyanan or kanino man dyan sa kapatid na para lang mahakot yung kanilang sariling pananim. So, malaking tulong po yun. Yun po yung nakitaan ko na, sige, gawa natin ng paraan, Bin. Yun talaga ang kailangan mo para mayroon kang sariling motor, no? Hindi lang service.
ay meron kang magagamit para sa sa pagtinda. Para kahit paano mga kabayan ang gastusin nila, ano na lang, gasolina. No? 2 litrong gasolina, magkano ang 1 litro, Ben? 56 Oh, yata. 56. Oh, sabihin natin 150 gasolina back and forth. Oh, hindi na sila ganun kalaki o nawala sa kanila, kasi kumita na sila doon. Malaki ang kita times 2 mga kabayan eh. Hindi nagagastos ka lang ng 1 litro o 2 litro. O kundi ang laki ng makikitain nila. Malaking tulong yun para sa pamilya nila. Hindi lang para sa pagkain nila. Plus, makaipon sila. Plus, mapaaral nila ang mga anak nila. Plus, mabili nila yung tamang pagkain sa araw-araw. So, yun yung tinitingnan natin. Kung ano yung priority, kung ano yung the best na gawin natin para sa buhay-buhay, ay yun ang gagawin natin. Kasi po mga kabayan, yung 30,000 na yun sa 4 na magkakapatid, no? Ay ano yun? Shopping doon, shopping dito, yung una namin na pag-usapan ni Nanay Mia. Lori, bahala ka na. Kung bumili sila ng pagkain, dalhin mo sila sa bayan, dalhin mo sila sa mall, bili sila ng pagkain dyan and everything. Sabi ko, pag-isipan ko, sabi ko, itry ko. No, itry ko na hindi lang sa shopping, hindi lang sa pagkain, itry ko kaya na mapunta doon sa hanap buhay nila. Kasi, i-shopping natin, ibili natin ng mga kung ano-ano dyan, pamilyado sila, no? May mga anak na binubuhay. Yung pagkain, yes, kailangan naman talaga araw-araw yung pagkain. Pero magagawa naman ng paraan yung pagkain. Sakripisyo muna. And yung mga gamit, marami naman ang mga gamit. May mga pakahon naman na mga gamit and everything. So, sakripisyo muna yung ibang bagay. Sabi ko, okay, gawaan ko ng paraan. O awa ng Diyos, may nagdagdag. O kundi, salamat, no? Nagawaan natin ng paraan. Kung sinaping natin kaagad yung, kung hindi tayo nag-isip kung ano pang pwede natin na makatulong sa lahat, no, ay walang kalabaw ngayon si Kuya July. Ganon din kay Kuya Binbin. Gumawa din ako ng paraan. Sabi ko, magtiis-tiis muna kay Bin, magtiis-tiis muna. Kasi kung ang plan A namin ni Nanay Mia, kung nasunod yon, ay okay, anytime pwede namin gagawin. Diyos ko, mag-shopping lang kami dyan, magturo lang to sila. Anong gustong bilhin? Kasi sabi ni Nanay Mia, Lori, bahala sila kung anong gusto nilang bilhin ha. Mag-shopping sila dyan, pagkain lang, mag-grocery. Basta ikaw, magbayad ka lang. Sige po. Basta hindi lang lumagpas sa 30 mil. Ubusin nila, walang problema. Sabi ko, sige po, gagawin ko po Nanay Mia. Pero gumawa pa ako ng ibang paraan na mas bitter, no, mas bitter po sa sa buhay-buhay na makatulong sa kanila. No? Kaya ngayon, Kuya Binbin and Ate Shirley, ay waiting muna tayo. At least nadagdagan ngayon yung pera natin na galing kay Nanay Mia na 30,000 at may nagdagdag sa akin noong nakaraang araw ng 10,000. So meron na tayo ngayong 40,000 para sa motor. Gaya ng sinabi ko sa inyo, magpare pa rin tayo, wag mawala ng pag-asa. No, ako gumagawa din ako ng paraan para mapunuan yon, makumpleto natin ang 85,000 and then maibili natin ng motor at kulong-kulong. So ayan po mga kabayan ha. So ano nga Ben, ang request nyo, bakit motor ang ni-request nyo? Para saan? Para anong gagamitin? Para yung pagtinda nga po, yung mga kalakal. Paghakot sa pagtinda. Yun talaga ang ano mo. Ngayon na wala kang motor, anong ginagawa mo, Ben? Sa mga kalakal mo? Bumalik ako doon, kumuha na sa akin. Bumalik ka ulit sa pinagkawaan natin? May mga gulang na naman? Kinuha ko na po. Ha? Sumama kayo? Pati mga bata? Natulog po kami ng 2 Doon sa gabi. kubo? O tapos, nanguha kayo? Isang sako. O anong ginawa mo doon? Inuna ko muna si Budot tsaka sila sa ilog. Tapos binalikan ko na ng isang sako na sa akin. Tapos dinaretso ko dito sa baryo. Sa bayan. Tapos yun sa baryo lang. Sa baryo. Magkano ang bilihan dyan? Dinala ko dito, pinakuha ko dun sa nagbibili dyan sa taas. Kumbaga, dumaan sa buyer. O, pero kung halimbawa, magkano kinita mo sa isang sako? Dinaan mo sa buyer? 400, 500. 500? Grabe no? Pero kung idiretso mo sa bayan, magkano na yun? Yung isang sako? May get libre siguro. Oo. Yun ang nakikita ko mga kabayan. Kasi
Yan ang madalas na iniinda sa akin ng aking mga nakikilala, mga natutulungan. Sabi nila, ganito lang ang kinita sa isang sako, pero kung idiretso nila sa bayan ay mas more than times 2, more than times 2. Kaya ito yung nakikita kong problema mga kabayan sa mga natutulungan natin. Kaya ako, gumagawa din ng paraan na masolusyonan na kahit papaano madagdagan yung kita nila na pang matagalan na hanap buhay, pang matagalan na hanap buhay na makakatuwang na kahit papaano ay sila, kumita man lang ng maayos-ayos, no, na maayos-ayos. Ito yung tinitingnan kong mga anggulo na itutulong natin sa mga kababayan natin. Basta hanggat kaya natin. O, biro nyo, ibininta sa buyer, 500 lang, isang sako. Pero kung dalhin sa bayan, more than times 2. So, ibig sabihin, mahigit 1,000. So, sayang yung nawala. Eh, kung ang isipin nila is gasolina lang, bawasan lang yun ng i-run off na natin ng ng 200 or 300, meron pa rin silang times 2 na kikitain doon sa isang sakong. Kasi grabe ang hirap. Nakita nyo naman. Oh, sumama pala itong dalawa nung pumunta si Binbin kasi mayroon pang naiiwan doon ng mga magugulang na na saging. Oh, doble hirap talaga mga kabayan. Ang layo nun. Nagbalik-balik ako doon. Nanalikan ko. Oh, 'di ba? Ang layo ng mga kabayan. Grabe nga sakripisyo. Nakitaan ko naman yung kay Binbin. Sabi ko, okay sige, tiis at magparilang balang araw ay yung hinahangad nyo, yung pinapangarap nyo, mabili din natin, no? Pero ganun pa man po mga kabayan, nananawagan pa rin po tayo. Although merong nagsasabi na magdagdag. So pag wala pa kasi sa kamay ko mga kabayan, no, na hindi ko pa nahahawakan, no, unlike Nanay Mia and Ate Normaline, nandito na sa akin na yung cash mismo na hawakan, nakuha ko, napadala na nila is 40,000. Yung iba na nagsabi na, Lori, baka ako ang makabili sa motor ni Binbin. Meron namang iba, Lori, magdagdag ako. So wala pa yon. Kumbaga, hindi pa natin isama, no, sa bilang, kumbaga, kasi hindi pa natin alam, hindi pa natin hawak yung pera. Kung ano yung actual, yun po yung basihan natin. Kung mayroong magdagdag, kundi okay. Kung sino yung mauna, nakasya naman na yung pambili natin ng motor at kulong-kulong, gagawin na po natin. Hindi na po natin maiantay yung iba, no? Pwede natin yun tanggapin pa din, pero sa iba na rin po natin tutulong yun. Ganun po ang gagawin natin. Kasi pag alam ko na kasya na ito para sa isang bagay na bibilhin sa isang tutulungan natin, ako na mismo ang papara. Okay, ma'am, pasensya na po. Pwede po ba? Tanggapin ko pa rin yan, pero ibigay natin sa iba kasi sobra-sobra naman na, okay naman na. Ang importante yung priority, ang maibigay natin yung pangangailangan, ang maibigay natin sa kanila. Ganun naman po ang sinasabi ko. So, ngayon, maraming salamat po kay Nanay Mia and kay Ate Normaline Shepherd from Australia. Maraming salamat sa biyaya at maraming salamat din po in advance doon sa nais pang tumulong at magdagdag para malikom po natin at mabuo po natin yung 85,000 para sa motor at kulong-kulong. Maraming salamat po in advance din, no? Dahil kailangan pa rin po namin ang inyong tulong, ang inyong pakikiisa para sa ating mga tinutulungan po na kahilingan po nila para sa hanap buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong at sa mga nais po pong tumulong at yung pong motor ay magamit po namin sa panghanap buhay, sa pagtitinda at lalo na po kung may mga sakit po kasi yung mga anak wala po kaming gagamitin. So maraming salamat po. Po sa mga tumulong at saka sa gustong tumulong pa po para mabili yung motor po. Yun lang po, salamat. Ayan. Tama yung sinabi. Yes po, tama din po yung sinabi ni Shi na hindi lang sa hanap buhay, pati pag emergency po mga kabayan, kasi naranasan din po namin mga kabayan at marami na akong dito naririnig na minsan emergency, walang masakyan, no? At walang matawag na masakyan. Mga kabayan, minsan yung iba doon na mga nakikilala ko, lalo na pag nagkasakit or yung mga anak, ay Diyos ko, dyan na nanganganak sa bundok or sa ilog na aabutan na kasi walang masakyan. Minsan,
sa kulong-kulong na mismo doon na nila nairi yung anak nila mga kabayan. Kasi siyempre malayo sa kabihasnan, walang sasakyan, may emergency. Mayroon nga ang kapitbahay mo, hindi mo naman din basta-basta mahugot. O halimbawa, mayroon ang kapitbahay mo, kung mayroon din pinuntahan, ginamit din ang motor. Diba? Kung wala ka rin maibigay po, hindi nila. Kung wala ka rin panggaas, hindi ka rin pahiramin, siyempre matik. Meron kang panggas kung wala yung para kaswelo yung nag-drive. Diba? Ganun po. May panggas ka, magbayad ka ng 500. Matik yung mga kabayan, 500 plus pak yung swelo mo pa. Kasi ang gas, 500 ka agad yun. Yan. Akala nyo po, nasa Japan. No, na ganun kamahal yung ganun kamahal. Kasi sobrang layo mga kabayan. 500 gas, bahala na, basta back and forth, magbigay ka ng 500 plus mayroon pang pakonsuelo. Siyempre, doon sa driver na magdadrive. Ganun po, kaya nakitaan ko po talaga, sabi ko, kailangan talaga nilibin ng motor. Kasi sayang naman yung mga paninda nila, bukod sa mga paninda nila dyan na mapunta sa buyer, kung di kikitain na lang nila yon, makaipon-ipon pa sila. No? Makaipon-ipon pa sila. Lalo na pag nag-aaral na yung mga anak nila. Kundi dagdag expenses na naman. Diba? Yun yung mga iniisip kong anggulong mga kabayan na minsan hindi natin nakikita. Kung meron naman pagkakataon na mabigyan natin, magawa natin ng paraan, gawaan natin. Pero, depende pa rin po sa situation. Depende pa rin po sa sitwasyon. Hindi po lahat ay mabigyan natin ng kalabaw, hindi po lahat mabigyan natin ng motor and everything. Kung ano lang pong kaya na maibigay natin ay yun lang. Depende pa rin po sa sitwasyon. No? Depende pa rin po sa sitwasyon. Hindi pare-parehas. Katulad nito, 4 po silang nabigyan ng 30,000 ni Nanay Mia. Siyempre, nagets ko na. No, nagets ko na. Kasi ang mga 4, may pamilya. No? Malalaki na, mga matatanda na. Yung iba kasi bata pa in everything. Pero hindi pa rin ibig sabihin na yung 4 lang ang bibigyan ni Nanay Mia. Hindi natin alam. No, hindi natin alam, baka sa sunod sila na naman. Basta sa ngayon si July, si Binbin, si Bintot and Kuya Marwin. Ito naman kay Kuya Marwin and Bintot, hindi ko alam pa, no. Basta ang huli namin na pag-usapan, okay sige, mag-shopping, mamasyal or bilis lang ng mga gamit and everything, bahala sila. No, hindi pa namin napag-usapan yon. At napag-usapan din namin pala na mag-share din doon sa iba. So, hindi pa namin, wala pang fix doon. Marami pa. So, titinan pa natin kung ano din ang para sa kanila. Basta sa ngayon, tapos na kay Kuya July, kay Kuya Binbin na naman ang harapin natin. So, muli, nangailangan pa rin po kami makalikom ng 85,000 sa aking mapagmahal and very generous sponsor. No, and very generous sponsors. Alam ko kung gaano kabuti ang inyong puso, no? Nawa ay nandito kami, kumatok muli sa inyong puso na makalikom, madagdagan itong pambili namin na motor and sidecar ni Kuya Binbin and Ate Shirley na magamit nila sa hanap buhay. Maraming salamat po in advance sa inyong lahat. Okay, so ayan na. Kabayan, so ayan po mga kabayan, idagdag ko lang. Marami kasi nagtaka na bakit hindi namin sinali si Kuya Binbin sa singing contest. Na-explain ko na rin po ito mga kabayan. Sabi ko po, pasensya na po kayo kasi si Kuya Binbin malayo. No? Yung kasama sa sa singing contest mo mga kabayan, malapit. Kasi kung hatid sundo kami dito kay Kuya Binbin, hindi na po namin magawa, no? Yung singing contest kasi naubos na yung oras namin. Abutin kami ng siyam-siyam, abutin kami ng madaling araw sa kaka-taping namin mga kabayan. Kaya hindi po nakasali si Kuya Binbin. Hinahanap kasi ka Kuya Binbin, bakit hindi ka kasali? Kaya sabi nga nila, kung kasama si Kuya Binbin, maari siya pa ang manalo. Si Kuya Marwin kasi nagkataon na doon nakatira, kaya siyempre matik, no? Kung nagkataon na dito nakatira si Kuya Marwin noon, hindi rin siya makakasali. Kung sino lang yun doon, yun lang talaga. Kasi madali sa amin. Daanan lang namin, ayun na. No? Kasi hinahanap si Kuya Binbin. Kasi siyempre narinig nila na kumakanta si Binbin. So hinahanap nila kung bakit hindi ko daw sinama. Sayang nga kung ako nga lang, bakit hindi ko isama? Mas marami, mas masaya kapag marami. No? Mas masaya kapag marami. Kaya hindi talaga pwede. Hindi kakayanin ng power. Kaya ngayon, request ni Nanay Mia, Lori,
hindi nakasama sa kantahan o singing contest si Binbin, pakantahin mo na lang. Sumakay na yan oh, di ba? Sumakay na. Oh, kailan di pwedeng bitawan ni Mama? Baka pupunta sa kalsada. Kung mga pagtitiis, salpasin nilangan ako'y muling magbabalik. Huwag tagal ko na kagustuhan ko sa harap buhay mahamok. Maraming araw at gabi ang aking Landas na kay tinig sa'yo'y nilaan. Bawat takbang nito, dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luwang, nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bagas ng iyong mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan. Gaya ng sabi ko po kanina mga kabayan, patuloy suportahan ang ating munting adikain. Maraming salamat. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah! Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.